Si Judas Iscariot, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin? Kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Si Carlo ay kilala sa opisina bilang isang responsableng empleyado. Isang araw, inalok siya ng malaking bonus kung papayag siyang baguhin ang isang report upang magmukhang mas kumikita ang kumpanya kahit hindi naman ito totoo. Sa unang tingin, parang magandang oportunidad iyon, madaling pera, at tila walang makakaalam. Ngunit habang pinagbubulayan niya ang desisyon, naalala niya ang kwento ni Judas sa Mateo Kabanata 26 talata 14-16, isang taong pinagkatiwalaan, lumakad kasama ni Jesus, ngunit pinili ang pansariling pakinabang kaysa katapatan sa Panginoon. Unti-unting napagtanto ni Carlo ang mas malalim na katotohanan. Kahit maayos ang tingin sa kanya ng iba, ang puso niya ay nananatiling marupok at madaling matukso kapag may pansariling pakinabang na nakataya. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang puso ng tao ay likas na nahahati at makasalanan. Kahit ang mga tila malapit sa Diyos ay may kakayahang unahin ang sarili kaysa ang pagsunod sa Kanya. Ito ang realidad ng ating makasalanang kalagayan. Ngunit sa madilim na sandaling iyon ng pagtataksil, makikita rin natin ang kagandahan ng soberanong plano ng Diyos. Nagkasala si Judas at tunay na trahedya ang kanyang ginawa. Ngunit hindi nito napigilan ang kalooban ng Ama. Si Kristo ay nagpatuloy sa ganap na pagsunod at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay naging kabayaran para sa kasalanan ng mundo. Hindi kayang hadlangan ng kasalanan ng tao ang layunin ng Diyos kahit sa gitna ng pagtataksil at kawalang katarungan. Siya ay nananatiling tapat at may ganap na kontrol. Para kay Carlo, nabuksan ang kanyang mga mata. Naintindihan niya na ang tunay na kabutihan ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng magandang imahe o panlabas na moralidad. Ito ay tungkol sa pusong tapat at nakatalaga sa Diyos. Kaya sa halip na piliin ang madaling pera, pinili niyang gawin ang tama. Maaaring maliit lang iyon sa paningin ng iba, ngunit isa itong tahimik na pagpapakita ng katapatan sa harap ng Panginoon. Dahan-dahan niyang natutunan na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi laging dramatiko o kapansin-pansin. Madalas, ito'y nakikita sa mga ordinaryong desisyon, sa pagiging tapat sa trabaho, sa integridad sa pera, sa pagiging maingat sa oras, at sa pagiging totoo sa mga relasyon. Sa lahat ng ito, ang puso ay dapat manatiling nakatuon sa Diyos. Sa huli, naunawaan ni Carlo na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o pagkilala ng tao, kundi sa pusong lubos na nagmamahal sa Diyos at nananatiling tapat sa Kanya. Kahit sa maliliit at karaniwang sitwasyon, maaari nating ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng integridad at pagsunod. Paano mo maipapakita ang iyong tapat na pagmamahal sa Diyos? Sa mga simpleng desisyon araw-araw. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataong pinili ko ang sarili kong interes kaysa sa iyong kalooban. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyo, kahit sa maliliit at pangkaraniwang desisyon. Salamat kay Kristo na naging tapat sa Ama hanggang sa krus. Salamat sa kanyang biyaya na nagbibigay sa akin ng lakas upang sumunod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.